Good morning! First day of school nga ng bebe ko ngayon, kaya napakaaga niyang nagising. Pagbangon ko nga dito ay nagulat ako dahil nakabihis na siya at nakapagsaing na rin. Hoy! Baka naman sa unang araw mo lang yan. Mamaya bukang bibig mo na naman ang bakasyon. Huhu! 5:20 AM pa nga lang dito pero napakaliwanag na. Hindi na nga raw niya ako ginising dahil alam niyang masama ang pakiramdam ko, Mima. Paggabi pa kasi ako nagmamigraine. Habang busy nga siya naglilinis ng phone niya dito ay pinapatawagan niya na rin sa akin yung service niya. Uy, masyado kang atat. Mamaya maunahan mo pa yung tagabukas ng gate. Woohoo! Pina-breakfast ko na nga muna siya dito, Mima. At dahil na hindi na ako nakapagluto ng breakfast niya, ay ininit ko na lang yung pina-take out niya kagabi. Habang kumakain nga siya dito, ay nagchichikahan muna kami. Topic nga namin orientation nila last week, Mima. Inesermonan na nga din niya ako dahil hindi daw ako umattend ng parents meeting. Uy, parang baliktad na yata. Dati ako lang yung nanenermon sa'yo. Ngayon ako na yung natatameme sa sermon mo. Huhu! Eh sabi ko nga, intindihin niya na lang kung may mga activities man sila sa school na hindi ko lahat nagagampanan. Dahil hindi din naman madaling kumilos mag-isa, lalo pat ako lang ang gumagalaw para sa aming dalawa. Ang mahalaga ay nandito ako sa tabi niya na handang gawin ang lahat para mapabuti ang buhay niya. Hoy, anong kadramahan niyan? Ikaw na talaga, Mima. Huhu! Narinig niya na nga dumating ang service niya, Mima, kaya dali-dali na siyang tumayo dito. Akala ko naman ay bibitbitin na niya yung mga gamit niya, pero hihirit pa pala magsalamin, Mima. Huy, anak ka talaga ng salamin. Huhu! Habang papalabas nga kami dito ay nangungulit tong dalawang buntis, nasasama raw sila. Sabi ko nga hindi pwede dahil naka-tricycle lang kami. Kasama ko kasi talaga sila maghatid sundo sa ate nila. Habang nilalak nga ni ate LJ ang gate ay nalulungkot sila. Uy, ang dadrama nyo. Akala nyo naman isang linggong hindi magkikita. Babalik din naman ako agad. Huhu! Tinatanong nga ng bebe ko dito kung bakit daw ako nakabihis, saan daw ba ako pupunta. Sabi ko nga sa kanya, ihahatid ko siya sa classroom at babantayan ko siya dahil first day niya ngayon. Sabi niya nga, seryoso ka ba, ma? Sabi ko nga, syempre hindi. Pero kung gusto niyang seryosohin ko, pwede naman. Ewan ko na lang talaga kung gugustuhin niya pang pumasok. Huhu! Enjoy na enjoy nga siya mag-tricycle dito dahil napaka-fresh air daw. May pahawak kamay pa siyang nalalaman, Mima. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundong maraming buhaya. Hoy, hindi ka lang nabigyan ng ayuda, parang nabago na yung lyrics mo. Huhu! Nandito na nga kami sa school niya pero hindi na ako bumaba dahil nga sa finance office ako pupunta para bayaran yung books niya. At sa kabilang campus pa nga yun, Mima. Nandito na nga ako pero sarado pa sila. Naabutan ko kasi ang flag ceremony nila, Mima. 8 AM pa nga daw mag-o-open to kaya halos 1 hour pa ako maghihintay. Pagkatapos ko nga magbayad ay umuwi na rin agad ako. Nahihilo na kasi ako sa sobrang init. Hindi na nga rin ako nakapag-video kanina dahil dagsaan ng maraming estudyante. Pagbungad ko nga dito sa bahay ay ito agad ang salubong sa akin ng dalawang buntis. Lalabas na ng sama ng loob si Zoe dahil hindi ko sinama. Hoy, napaka-okay. 1 hour lang akong nawala. Huhu! Hanggang dito na lang mga Mima. Bye!